Sa kasaysayan ng ating bayan, si Andres Bonifacio ang kinilala bilang ama ng Katipunan at isa sa mga nag-alab ng apoy ng himagsikan laban sa mga Kastila. Ngunit sa kabila ng kanyang malasakit at tapang para sa kalayaan, siya ay naharap sa isang malagim na kapalaran. Ang kanyang sariling mga kababayan na dati kanyang kasama ay siyang humatol sa kanyang kamatayan. Andres, itigil mo muna ang iyong ginagawa at tikman ang sa aking hinanda para sa iyo. Maraming salamat, Maxima. Nag-abala ka pa. Inumin mo ayan dahil magbebenta pa tayo mamaya na abano ko sa kat. Kapatid, kakarampot pa rin ang ating kinita. Hayaan niyo mga kapatid. Ako'y hahanap ng trabaho na may sapat na kita. Andres! Oh, Diodato, tuloy ka. Andres, may aalok ako sa iyong trabaho na siguradong sasapat at magpupuna sa iyong mga pangangailangan. Ano bang trabaho iyan? Mukhang maganda yan. Nangangailangan kami ng ahente sa kumpanyang pinapasukan ko at bukas na bukas pwede ka nang magsimula. Maraming salamat sa trabaho na iyong inalok. Tiyak na makakatulong ito sa aming mga magkakapatid. Sa trabahong inalok nga ng kanyang kaibigan, sumapat ang kinikita ni Andres upang matugunan ang kanilang pangangailangan. Bagamat ang sariling kakayahan ay di pa kasapatan, siya ay nagbabasa rin ng mga ilang aklat ni Rizal upang magkaroon ng karagdagang kaalaman. Nagpulong ang mga miyembro ng La Liga Filipina. Sa mga akda ni Rizal, nagising ang damdamin ng bayan. Isa ring manggagawa, si Patino, ang unang naglakas loob laban sa pangapi. Kalayan, hindi hiningi. Di pinaglalaban. Bayan na ayaw mapagpailalim, kailanman hindi magagabi. Tama si Rizal, ako'y titindig. Hindi ko na kayang magdis ng pangabuso. Panahon na upang lumaban. Mabuhay si Rizal! Mabuhay! Mabuhay si Patino! Mabuhay! Agosto 1896, sa Balintawak, nagtipon ng Katipunan upang magpasya. Lalaban na nga ba sila? Mga kapatid, ang Espanya ay patuloy na umaalipin. Panahon na upang iwaksin natin ang tinakala ng mga dayuhan. Ngunit Supremo, kulang tayo ng armas. Mas mabuti ng kulang sa armas kaysa kulang sa tapang. Supremo, huwag kang mangamba, lalaban tayo hanggang dulo. Kalayan, no kamatayan! Kung hindi tayo kikilos ngayon, kailan pa darating ng pagkakataon? Mas mabuti pang mamatay na lumalaban kaysa mabuhay na alipin. Kalayan o kamatayan! Kalayan o kamatayan! Hindi lamang mga lalaki ang lumahok. Malaki rin ang naging papel ng kababaihan at matatanda sa himagsikan. Andres, huwag kang mag-alala. Kaisa kaming mga babae, hindi ka nag-iisa. Ang aming pamilya ay handang magsakripisyo. Kung hindi tayo kikilos, habang buhay tayong alipin. Mas gugustuhin kong mamatay na may dangal kaysa mabuhay sa takot. Mga anak, narito ako. Ang aking tahanan at pagkain ay para sa inyo. Huwag kayong mawalan ng pag-asa. Sa panahong inalipin ang mga Pilipino ng mga Kastila, isinilang ang Katipunan. Pinamunuan ni Andres Bonifacio. Tinipon niya ang mga anak ng bayan upang isigaw ang kalayaan. Sa yugtong ito, makikita natin ang kanilang pagpupulong at ang makasaysayang pagpunit ng sedula. Mga kasama, dumarami na tayo. Ang araw ng kalayaan ay papalapit. Ngunit sino ang magiging tanglaw natin? Ako si Andres Bonifacio, anak ng bayan. Kung hindi tayo kikilos ngayon, sino ang kikilos? Kung hindi ngayon, kailan pa? Kabataan ay ang pag-asa ng bayan. Ngunit, tandaan nyo, kalayaan ay may kapalit. Ang buhay mismo. Dr. Rizal, huwag kang mag-alala. Ang iyong sakripisyo ay hindi masasayang. Kami ay tutuloy sa laban. Andres, mag-iingat ka. Hindi lamang sandata ang ating laban, kundi pati puso. Mga kapatid, ang aming tahanan ay bukas para sa Katipunan. Mga kapatid, ito ang tanda ng ating pagkakaalipin. Handa ba kayong punitin ito? Punitin ang sedula! Punitin! Ngunit hindi natuwa ang mga prayle sa sigaw ng kalayaan. Mabuhay ang Katipunan! Mabuhay! Mabuhay ang kalayaan! Mabuhay! Mga Indyo, kayo'y mga hangal! Hindi nyo kayang labanan ang kapangyarihan ng mga
mang susuway, kamatay ng kapalit. Hindi na kami alipin! Hindi nyo kami mapipigil sa inyong banta! Kami ay tutuloy sa laban! Sa gitna ng sigalot matapos ang Tejeros Convention, lalong lumalim ang hidwaan ng mga katipunero. Si Andres Bonifacio, supremo ng katipunan, ay hindi na nakaligtas sa kamay ng kanyang kapwa Pilipino. Andres, ako'y natatakot. Maraming bulong-bulungan laban sa'yo. Oryang, huwag kang mangamba. Ang laban ko ay laban para sa bayan. Hindi ko iurong ang aking paninindigan. Andres Bonifacio, ikaw ay naaresto sa utos ng kabalang revolusyonaryo. Walang karapatan! Siya ang supremo! Walang sinumang hawak sa akin. Mabuhay ang katipunan! Siriato! Mga traitor! Mga walang awa! Punyeta! Siriato! Andres Bonifacio, ikaw ay papailalim sa paglilitis! Kapag ikaw ay tumutol, mas lalo kang magdurusa. Sumama ka! Huwag niyong dalhin ang aking kapatid! Kahit gapusin ninyo ako, hindi niyo masisira ang katipunan! At sa araw na iyon, si Andres Bonifacio ay nahuli, sugatan at inalipusta ng kanyang kapwa Pilipino. Ang supremo ng katipunan, itinuring na traidor, ay dinala upang hatulan ng kamatayan. Bilisan mo! Dinala si Andres Bonifacio sa Maragondon upang litisin, ngunit ang paglilitis na ito ay isa lamang palabas. Andres Bonifacio, ikaw ay pinaparatangan ng pagtataksil! Taksil, ako ang nagtatag ng katipunan ng revolusyonaryo. Kung kasalanan ng magmahal ng bayan, handa akong mamatay. Wala kayong ebidensya. Andres, hindi! Wag! Ang hatol, kamatayan. Uryang, huwag kang mangamba. Ang laban ko ay laban para sa bayan. At dumating ang pinakamadilim na araw, Mayo 10, 1897, sa bundok ng Tala, Maragondon, Cavite. Dito isinagawa ang hatol. Kapatid, kailan tayong kawalan? Mananatili ang apoy ng katipunan. Kalayaan o kamatayan! Pugutan! Bigyan mo po siya ng kapayapaan. Sa kanilang kamatayan, nakita natin ang pait ng pagkakawatak-watak, ngunit ang dugo ni Bonifacio ay binhi ng kasarinlan. Sa kanyang huling hininga, si Andres Bonifacio ay naging simbolo ng tunay na tapang at sakripisyo para sa bayan. Pagamat siya ay pinatahimik ng sariling kababayan, hindi kailanman namatay ang apoy ng kanyang ipinaglaban. Ang kanyang pagkamatay ay nagsilbing paalala na ang kalayaan ay may kasamang dugo at pawis, at ito'y bunga ng pagkakaisa at diwang makabayan. Hanggang ngayon, nananatili siyang buhay sa mga puso ng bawat Pilipino bilang ama ng himagsikan at huwaran na tunay na nagmahal sa bayan. Kung bayani ay namamatay, ngunit ang kanilang alaalay walang hanggan.